Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa na namang nakakakilabot na kaso ng isang estudyante. Siya ay umalis ng China para sana maghanap ng mas magandang buhay sa Australia, ngunit sa kasamaang palad ay natagpuan niya ang isang malupit na kamatayan sa mismong tahanang akala niya ay siya ay magiging ligtas. Si Michelle Leng ay isang masipag at mapangaraping dalaga, ngunit sa kasamaang palad, siya ay karumal-dumal na pinatay ng asawa ng kanyang tiya. Ngunit ang tunay na bangungot ay hindi nagtapos sa kanyang brutal na kamatayan. Dahil ilang taon matapos siyang ilibing, isang misteryosong USB ang natagpuang puno ng ebidensya. Ito ay naglalaman ng mga video at larawan na naglalantad ng hindi masukat na kalupitan at pagkakait ng dignidad sa isang taong wala man lang kalaban-laban. Ang USB na ito ay aksidenteng napunta sa kamay ng isang matandang babae na walang kaugnayan sa kaso na ito din ang magiging susi sa pagbubunyag ng tunay na lawak ng kasamaan ng lalaking gumawa nito sa kanya. Ito ay isang kwento na puno ng karahasan, pagtataksil at katarungang kulang pa rin sa mata ng pamilya ng biktima. At bago natin himay-himayin ang mga detalye ng kanyang mahuling araw, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na kasong tinatalakay natin dito. Si Mang Meleng ay isang 25 Chinese na dalaga at siya rin ay isang international student na nakatira noon sa Campie, New South Wales sa Australia. Pagdating niya doon ay ang ginamit niyang pangalan ay Michelle. Siya ay nag-iisang anak at nang mawala ang kanyang tatay noong taong 2008, lalo silang naging malapit ng kanyang nanay na si May. Ang paglalarawan ni May sa kanyang anak ay isang taong sobrang mahabagin sa iba at laging nagsisikap ito na maging matatag at mapagkakatiwalaang kaibigan kahit pagaano siya ka-stress o kalungkot sa sarili niya. Noong taong 2011, gumawa si Michelle ng isang matapang na desisyon. Lumipat siya mula sa Chengdu sa China patungo sa Australia para mag-aral. Kahit pa halos hindi makahinga sa kaba ang kanyang ina ay sobrang pinagmamalaki naman niya ito dahil sa kanyang determinasyon na lumabas sa kanyang sariling comfort zone para lalo pang lumago at matuto. Halos lahat ng ipon ni May ay ginastos niya para matulungan ang kanyang anak upang matupad ang kanyang pangarap sa ibang bansa. Ito din ay sobrang excited na makita ang kanyang anak na maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. Hindi naglaon ay nakaalis si Michelle at nakarating sa Australia. Sa kabutihang palad ay hindi ito nag-iisa doon dahil meron siyang tita na may sariling pamilya na nakatira na doon. Sa kanila siya tumuloy at magkakasama sila ng kanyang tita, tito at pinsan niyang si Campsie na nakatira sa iisang bahay sa New South Wales. Di naglaon, nakapag-adjust na sa wakas si Michelle sa buhay sa ibang bansa at nakahanap ito ng trabaho at halos bawat sentimo na naiipon niya ay pinapadala niya ito sa kanyang ina na naiwan naman sa China. Dumating ang taong 2016 at halos 5 taon na si Michelle sa Australia. May maaayos siyang barkada at napakahusay nito sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos niyang magtapos ng business degree sa University of Technology, Sydney, nag-aral ulit siya sa Sydney Institute of Interpreting and Translation. Noong mainit na Huwebes ng Abril 21, 2016, nakipagkita si Michelle sa ilang kaibigan. Pagkatapos ay nagpaalam siya at kinawayan si Michelle habang sumasakay ito sa bus palabas ng University of Technology. Ang sabi ni Michelle sa kanyang mga kaibigan ay magsha-shopping lang siya at pupunta sa Pitt Street Mall. Maya-maya ay sumakay ito sa tren patungong St. James Station bago mag-alas 4 ng hapon. Bumaba ito ng mga alas 4:30 sa Campsie Station at dapat pauwi na siya sa apartment niya. Nagkukwentuhan pa si Michelle at mga kaibigan niya sa pamamagitan ng tawag hanggang sa papalubog na ang araw. Pero hindi naglaon ay wala nang sumasagot sa kanyang telepono. Wala ding post sa kanyang social media na laging aktibo at wala ring Michelle na nagpakita sa campus kinaumagahan. Dahil dito ay nagsimulang mag-alala ang kanyang mga kaibigan. 4 na araw naman matapos siyang huling makitang nag-shopping, umuwi ang tita niya mula sa weekend trip at nagulantang
Lumantang nang malaman na bigla nilang naglaho ang kanyang pamangkin. Dali-dali naman silang nagtungo ng kanyang asawa sa presinto para mag-file ng report. Ayon naman sa kaibigan niya ay walang kakaiba sa sinabi o ginawa ni Michelle noong araw na iyon. Parang normal lang siya at sa kuha ng CCTV, nakita si Michelle na naka-jeans, long sleeve gray top at may pulang bag na nakasabit sa balikat. Walang sumusunod sa kanya sa tindahan at hindi rin siya mukhang problemado o malungkot. Huling nakita si Michelle sa security video na nagsha-shopping sa Mir sa Pitt Street Mall noong Huwebes, mga bandang 3:00 ng hapon noon. Bumili siya ng juice bago sumakay sa tren sa St. James Station at bandang 4:30 naman siya ay bumaba sa Camp C. Sinabi din ng kanyang mga matatalik na kaibigan sa pulisya na hindi siya makontak simula pa noong Huwebes ng gabi. Habang nagpapakalat naman ang kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan sa social media ng kanyang litrato at umaasang matagpuan pa siya, ang mga news station naman na lampas 60 milya ang layo ay nakasagat ng isang nakakagulantang na balita. May isang turista daw na naglalakad sa Snapper Point Blowhole sa Central Coast ng New South Wales ang may nakitang lumulutang sa tubig. Nang tingnan niya ito ng mabuti, napagtanto niyang hindi ito lumalangoy. Nakadapa ito at mukha ng walang buhay. Napakaganda ng lugar na ito pero ito ay delikado. Punong-puno ito ng mga madudulas na bato at matutulis na gilid. Isang lugar kung saan madaling mahulog ang isang tao, masaktan o baka malunod pa. 10:30 naman ng umaga ay isang paramedic ang ibinaba sa tubig gamit ang helicopter para kunin kung sino man iyon. Napagtanto nila agad na ito ay isang babae at sa kasamaang palad ay wala na itong buhay. Ito ay wala na ding saplot at puno ng saksak ang kanyang katawan. Sa tansya ng mga otoridad ay halos 40 beses siyang sinaksak pero ang talagang ikinamatay nito ay ang malalim na hiwa sa kanyang lalamunan. Halatang halata na lumaban siya ng husto sa taong pumatay sa kanya pero sa kasamaang palad, nagdusa siya ng isang sobrang bayolente at nakakatakot na kamatayan. Sabi ng mga pulis, mas malaki ang posibilidad na iniwan lang siya sa blowhole at hindi lang basta inanod doon. Ayon din sa Detective Chief Inspector, noong araw na yun, napakatindi ng alon pero nang makuha ang bangkay, walang makikitang masyadong malalaking pinsala na dulot ng mga bato kaya ang hinala nila ay ang pinakamalamang na nangyari ay doon siya mismo inihulog sa blowhole. Ayon din sa mga pulis ay ang biktima ay labis na sinaktan at pinahirapan at nang siya ay mamatay ay inihulog na lamang doon. Ang paglalarawan sa babae na hindi pa nila nakikilala noong una ay isang Asian female, edad 20 hanggang 35. Katamtaman ang katawan nito at shoulder length naman ang kanyang buhok. Wala itong tattoo o kakaibang peklat sa katawan. Hubad na nang natagpuan sa tubig at lahat ng kanyang alahas ay tinanggal. Hindi naman naglaon ay naglabas ng mensahe ang mga pulis sa publiko na sino man daw ang nakakakilala sa babaeng iyon o nakakaalam tungkol sa krimen ay makipag-ugnayan agad sa kanila. Ang New South Wales Homicide Squad ay naglabas din ng computer-generated image ng kanilang natagpuan at tinawag itong Snapper Point Blowhole Jane Doe. Nang kumalat na ito sa balita, nagsimulang mag-ugnay ang mga tao sa online. Tinahin nila ang mga detalye sa pagitan ng nawawalang si Michelle at ng babae sa tubig. Di naman naglaon ay kinumpirma ng DNA ang lahat. Kinilala ang bangkay na si Michelle Leng, ang 25 taong gulang na estudyante na inireport kamakailan na nawawala. Mabilis namang umikot ang mga pangyayari. Ang bawat miyembro ng pamilya ni Michelle at ang mga bagong malalapit sa kanya ay kinausap ng matagal ng mga investigador. Siniyasat din ng mga investigador ang kanyang apartment at sinuri ng masinsinan ang lahat ng ebidensya gamit ang iba't ibang teknolohiya at pagkaraan lang ng isang araw ay may isang taong inaresto. Sa pamamagitan ng pag-track sa isang sasakyan na nahuli sa kamera na papasok sa National Park, 4 na oras bago matagpuan ang katawan ni Michelle sa tubig, ay natukoy nila ang suspect. Ito ay walang iba kundi ang kanyang tito na si Derek Barrett, ang asawa ng kanyang tita at ang mismong tao ding tumulong para i-report na nawawala siya. Ikinasal noon si Derek na 27 anyos pa lamang sa tita ni Michelle, ilang taon na ang nakakaraan. Siya ay dating nagtratrabaho bilang IT pero matagal na itong walang trabaho. Nang suriin ng mga investigador ang cellphone ni Derek, nakakita sila ng mga larawan na sobrang nakakabahan.
bahala. Nakita nila doon ang mga litrato ni Michelle na nakatali at nakatakip ang bibig gamit ang duct tape at puting tela habang ito ay nakahiga sa kama. Sabi ng pulisya, ang ekspresyon ng mukha ni Michelle gaya ng naiisip mo ay isang bagay na hinding-hindi nila malilimutan. Di naman naglaon, umabot kay May ang ina ni Michelle ang sinapit ng kanyang pinakamamahal na anak at kahit ito ay hindi makapaniwala dahil sa matinding pagkabigla at pagdadalamhati, nagpasalamat ito sa pulisya at sa Australian Chinese community na tumulong sa kanyang pamilya sa nakakarimarim na panahong ito. Sabi ni Mrs. Leng, walang salitang makakapaglarawan sa sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak. Sa mga sumunod naman na araw, nagtayo rin ng pondo ang mga nagmamahal sa kanya para makatulong sa gastusin sa libing ni Michelle at pangalagaan ng kanyang ina. Si Derek, ang kanyang tiyo naman ay tinanggihan ng kanyang bail at nanatili itong tahimik habang binabasa ang lahat sa korte ang kanyang mga ginawa sa unang pagkakataon. Pagkaraan ng 2 buwan, mas marami pang kaso ang kanyang hinarap. 27 na kaso ang ipinataw sa kanya, kabilang ang pagkulong sa isang tao para makalamang at indecent assault. Naniniwala ang pulisya na batay sa oras kung kailan natagpuan si Michelle sa timeline gamit ang CCTV at sa data ng cellphone nila ni Derek, halos pagka-uwi daw ni Michelle ay inatake na daw ito ng kanyang tiyo. Dahil walang tao sa bahay, ikinulong siya sa kanyang kwarto at malinaw na sexual ang kanyang motibo. Sa mga oras na nakakulong si Michelle ay dumating pa ang pinsan niya sa bahay pero wala itong kamalay-malay na ilang talampakan lang ang layo ay nakakulong si Michelle. Hindi alam ng pulisya kung gaano katagal siyang itinago ni Derek ng buhay pero ang tanging masasabi lang nila ay sa pagitan ng 4:45 ng Huwebes, Abril 21 at 10:30 AM ng Linggo, Abril 24 ay pinagsasaksak ni Derek si Michelle hanggang ito ay mamatay. Noong umaga naman ng Abril 24, binalot niya si Michelle sa plastic at nagtungo ito sa snapper point at wala siyang kamalay-malay na natrack siya ng data ng kanyang cellphone hanggang sa dulo. Huminto pa ito para bumili ng merienda bago nagpatuloy sa blowhole at nang makarating siya doon ay walang pakundangang inihagis ang katawan ni Michelle sa bangin. Noong Abril 2016, kinasuhan si Derek ng murder pero ito ay nagdeklara ng not guilty. Sinabi din ng kanyang abogado na hindi raw maganda ang kalagayan ng kanyang kliyente sa kulungan at patuloy nitong itinatanggi ang mga alegasyon laban sa kanya. Ang pamilya naman ni Michelle na lumipad pa mula China simula nang matagpuan siya ay tiniyak na umattend sila sa bawat paghaharap sa korte. Ang nanay ni Michelle na sobrang nagdadalamhati pa sa oras na yon ay sinuportahan ng asawa mismo ng lalaking inakusahan na pumatay sa kanyang anak. Umalis ang nanay ni Michelle sa korte at nangakong magsasalita sa publiko tungkol sa anak niya kinabukasan. Sa China naman, naging laman si Michelle ng pambansang balita. Isang estudyanteng walang awang pinaslang at pinagsamantalahan ng sarili niyang tito. Dahil dito, marami sa mga international students sa Sydney at ang kanilang mga magulang sa China ay talagang nag-aalala dahil sa balitang ito. Habang ang mga tao namang malalapit kay Michelle ay nahihirapan pa ring unawain kung bakit nangyari ito sa kanya. Makalipas naman ang 18 ng nakakabalisang buwan, noong Disyembre taong 2017 ay sa wakas bumigay din si Derek. Umamin siya na siya ang pumatay kay Michelle at sinabi niyang tinali niya at tinakpan ang bibig ni Michelle at matapos ang kanyang karumal-dumal na krimen ay walang awa daw niya itong itinapon. Umamin din siya sa 21 pang karumal-dumal na kasalanan kabilang ang 19 na beses na lihim niyang kinunan ng video si Michelle para sa kanyang sariling sexual na kaligayahan. Para sa kanya, si Michelle ay hindi tao. Isa lang siyang bagay na pwedeng gamitin at wasakin. Kasama rin sa kanyang mga kasalanan ang pagkulong ng isang tao para lamang makakuha ng benepisyo, 3 bilang ng paggawa ng kahalayang akto sa isang taong lambas 16 anyos. Ang mga detalyeng ito ay hindi lamang nagpapakita ng isang kriminal, kundi isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng tao. Kalaunan ay inamin ni Derek na may problema ito sa paggamit ng substance at sa panahon daw
araw na pinatay niya si Michelle ay gumamit ito ng methamphetamine, isang pinagbabawal na gamot, at naninigarilyo din ito ng synthetic cannabis. Ang sabi pa niya ay wala siyang matandaan sa lahat ng nangyari noong weekend na iyon at ang tanging naaalala lang daw niya ay nakita niya ang mukha niya sa salamin at may dugo sa lababo, pero hindi naniniwala dito ang hukom. Isang forensic psychologist naman na si Dr. F ang nagsabi sa korte na sa tingin niya ay nagkukunwari lang si Derek na may amnesia para makaiwas sa pananagutan. Idinagdag pa niya na ang sinabi ni Derek na nagdurusa ito sa adiksyon sa methamphetamine ay hindi ka panipaniwala dahil wala pa daw itong nakikitang matabang methamphetamine addict. Nagpakita raw si Derek ng kakulangan sa pag-unawa sa kanyang krimen at kakulangan sa empathy. Sabi pa ni Dr. F, ang pagkuha ng mga litrato ng biktima na nakatali at nakatakip ang bibig na may ekspresyon ng takot bago pa man mamatay at ang pagtatapon sa katawan ng napakalayo ay mga gawaing nagpapahiwatig ng malalang sexual deviance. Sa kulungan ay sumulat naman si Derek ng liham sa nanay ni Michelle at ang bahagi ng sulat niya ay puno ng pagsisisi. Anya, maiisip ko lang ang pinagdadaanan ninyo sa pagkawala niya. Sa bawat sandali ng buhay ko, sana makabalik ako sa panahon at bawiin ang araw na nagdulot ng labis na sakit. Hinayaan kong ang sarili kong problema ay umabot sa bahay ng pamilya at nagbayad sila ng mahal dahil doon. Ang sandaling ito ng buhay ko ang dahilan kung hindi ako makatulog sa gabi at umiiyak at nagkakaroon din ako ng mga masamang panaginip. Nawala ang lahat sa akin dahil sa isang pagkakamali. Malabo ang aking pag-isip noong panahong iyon at wala kayong ideya kung gaano ako nalulungkot araw-araw na isipin kung paano ito nangyari at bakit ako napunta sa landas na ito. Ipinagkanulo ko ang sarili kong pamilya at ang kanya dahil sa aking mga ginawa. Nandidiri ako sa sarili ko. Pero ang liham na ito ay hindi kinagat ni Judge Helen Wilson. Ang dating niya sa witness box ay parang isang taong umaarte lamang at nagsasabi lang ng mga bagay na sa tingin niya ay dapat niyang sabihin para magmukhang maayos ang sarili niya. Dagdag pa nito ay ito ay isang krimeng kasuklam-suklam, may matinding kalupitan at hindi katanggap-tanggap. Isa itong masama at sadistic na gawa na ginawa ng isang lalaking nasa posisyon ng tiwala kay Miss Leng at ito pa ay ginawa sa isang lugar na dapat ay ligtas at kanlungan para sa kanya. Isa siyang lalaki na kulang sa social skills at ginawa ang krimen dahil sa sexual na perversion at sadism. Hindi naman naglaon ay sa wakas dumating na ang araw na sintensya ni Derek Barrett. Siya ay sinintensyahan ng 46 na taon sa bilangguan na may non-parole period na 34 na taon. Sa araw na iyon, titig na titig ito sa sahig ng dock sa buong pagbasa ng kanyang hatol. Ang mga luha niya ngayon ay para lang sa sarili niya at dahil kahit hindi ito technical na life sentence, aabot siya ng 70 bago pa man siya lumaya ulit. Ayon ba sa isang judge ay nakakaluwag sa loob na nakamit daw nila ang katarungan pero wala daw kasiyahan sa ganong kaso dahil ito ay sobrang kalunos-lunos na insidente. Napakaswerte daw ng salarin at kahit ganun, hindi siya pinatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa pagtatapos ng hatol ni Derek ay hindi nila alam na malayo pa ito sa katapusan ng kaso. Ipinakita din ng investigasyon na lumalaki ang sexual na obsesyon ni Derek kay Michelle. At pagkaraan ng ilang taon, mas lalo pang gumulo ang lahat. Dumating ang Nobyembre taong 2019. Isang matandang babae na may demensya na hindi na pwedeng umalis ng bahay at hindi na pinangalanan ay nakaupo lang. Kumatok daw ang anak niya para i-check up siya pero nakita niya na may hawak ang nanay niya sa lamesa ng kusina na inilarawan ng pulis na isang mabigat na weatherproof na USB. Sabi ng matanda, akala daw niya ay laruan lang yun at hindi niya maipaliwanag kung paano niya nakuha ito. Nang isaksak ng anak ang USB sa computer, may nakita siyang mga bagay na sobrang nakakabahala kaya itinawag niya agad ito sa pulisya. Ito ay isang USB file at ito ay naglalaman ng siyam na video clip na tumatagal ng higit sa isang oras lahat at meron din itong 13 na litrato. Mabilis namang nakilala ng mga pulis kung sino ang laman ng video at walang iba kundi ito ay si Derek at si Michelle. Sa mga kuha ay vini-video ni Derek ang sarili habang ginagahasa at tinotorture niya si Michelle habang nakakulong ito sa kwarto niya. Ipinakita sa video na sobrang higpit ang pagkakatali sa kamay ni Michelle kaya namamaga at nagiging violet na ito.
Sa isang bahagi, ginupit ni Derek ang tape gamit ang isang malaking hunting knife, itinali ulit ang kamay niya at sinabing, "O, nasa na tayo?" Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang karumal-dumal na ginagawa. Vinidyo din ni Derek si Michelle at ang stepdaughter niya sa loob ng ilang panahon bago ang pagbatay habang gumagawa sila ng mga bagay tulad ng pagsha-shower at pagtulog. Sa ilang video, hinahawakan niya ang sarili niya habang pinapanood sila na natutulog. Naiugnay ng pulisya ang ilang litrato sa mga binura ni Derek sa telepono niya ilang araw bago siya arestuhin habang sinusubukan niyang takpan ang kanyang mga krimen. Ang babaeng nakahawak sa USB ay walang malinaw na koneksyon kay Derek pero nakatira siya ilang milya lang ang layo mula sa dating bahay ni Derek. Hanggang ngayon, ang bahaging ito ng kaso ay isang misteryo pa rin sa ngayon. Bilang resulta ng lahat ng natagpuan sa USB, nagkaroon ng 17 na pinakabagong kaso ang isinampalaban kay Derek, kasama rito ang maraming counts ng aggravated sexual assault at indecent assault. Matagal ding nasa wolongong ang tita ni Michelle dahil sa trabaho, kaya wala siya habang nangyayari ang lahat ng ito. Ayon din sa kanya ay wala siyang ideya at ngayon ay binabagabag daw siya ng matinding guilt. Noong pinaabot naman ng mga pulisya sa nanay ni Michelle ang tungkol sa USB ay halos himatayin ito. Ang lola ni Michelle na labis na nagdadalamhati ay hindi nagtagal ay pumanaw dahil sa sobrang kalungkutan sa nangyari sa kanyang apo. Sa panibagong kaso naman na sinampa kay Derek ay hindi na siya nakatanggap ng bagong hiwalay na sintensya dahil ang kaso ay sinara na daw noon at nagkaroon na ito ng sintensya, pero ang hukom mismo ang nagsabi na kung alam lang nila ng mas maaga ang buong lawak ng kanyang kasamaan noong 2017 habang buhay sana na pagkabilanggo ang ipinataw sa kanya pero hindi na raw iyon posible ngayon. Hindi raw pinapayagan ng batas na balikan ang isang sintensya na naibigay na noong 2017 dahil hindi natagpuan ang ebidensya bago ang unang murder trial kaya itinuturing ito ng hukom bilang isang bagong aggravating fact. Gayunpaman, sinintensyahan pa rin si Derek ng dagdag na 20 taon sa bilangguan. Ibig sabihin, ang 46 na taon kabuoang sentensya niya ay mananatiling pareho. 2 taon lang ang idinagdag sa minimum non-parole period niya at ngayon 2052 na siya eligible para sa parole imbis na 2050. At dito nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kasong nagpapatunay na ang kasamaan ay nandyan lamang. Kahit gaano pa tayo mag-ingat at magtiwala sa mga tao sa paligid natin, minsan ang panganib ay dumarating mula sa mga taong hindi natin inaasahan. At ang pinakamadilim na krimen ay maaaring maganap sa ilalim ng mukha ng pagiging normal. Kaya kailanman, huwag tayong maging kampante sa ating paligid. Mahalaga ang pagbabantay sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay at huwag nating hayaan na ang takot o kahihiyan ang pumigil sa ating magsalita o magtanong kapag may nararamdaman tayong kakaiba o nakakatakot. Ang hustisya ay makakamit pero ang buhay na kinuha ay hindi na kailanman maibabalik pa. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay huwag mong kalimutang i-comment ang iyong saloobin at i-type na rin kung anong oras mo to napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.